madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. Awa ay bumugso para sa bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan,
banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Ito'y ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Abay, nako'y napakabilis talaga naman ang araw, Ma'am Nyet. 10 pahina na agad ang napilas sa unang buwan ng 2026, 10th of January. Bilis, bilis ng araw talaga. Kasing bilis din po ng pagdaloy ng tulong at impormasyon ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute sa ating mga magsasaka at mga kapatid na magbubukid. Ganon din yung mga nasa SMEs at yung mga mangingisda natin sa mga coastal municipalities. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang ika-76 na anibersaryo ng Bureau of Plant Industry, BPI. Hindi bangko. Bangko po ito ng binhi. Na yan, para lang po doon sa ating mga kababayan. Ma'am Nyet, magandang hapon sa inyo. Yes, magandang hapon ka, Henry. Magandang hapon po sa mga nanonood at nakikinig ng Agri Ascenso. Opo, kakoy, ang bilis ng araw talaga ho. Sipin ninyo, nakakasampung araw na agad tayo. Oo, sa buwan ng January. Pero ang commitment po ni Ma'am Nyet, gaya nung nabanggit po nila last Saturday, tuloy-tuloy tayo ngayong 2026. At dahil ma'am, ngayong Enero 2026 ay 96th anniversary ng BPI, ito yung ating pag-uusapan mamaya at meron tayong magiging panauhin dito po sa atin pong itatanghal na ito. Ano nga ba itong Bureau of Plant Industry? Ano ang tulong nito sa ating mga magsasaka at magbubukid? Pero bago ang lahat, last Saturday, kung maalala po ninyo, nag-imbita po tayo ng ating pinakasikat at inimbitahan natin yung ating pinaka-importanting importanteng panauhin. Talagang kung wala po siya ay pilay ang atin pong programa. Kanya, naimbitahan po natin na last Saturday, pinalad tayo, hindi tayo niya pinahindian. Wala pong iba yung kundi si Ma'am Nyet Aseo, ang Assistant Director ng ATI. Nagbalik tanaw tayo, Ma'am Nyet, doon sa mga feature natin ng 2025. Pag-usapan natin yung LSA, PAF, ESP operator. Ano nga po ba, ma'am, ulit itong LSA at saka itong PAF operators na ito?
Yung LSA ka, Henry, ito yung mga learning sites for agriculture natin at yung mga extension service providers. Sila yung karaniwan na nagiging guest natin dito sa AgriAsenso. Siyempre, yung DG AgriHack, sapagkat ko ang pagsasaka po ngayon ay technology-based na rin, hindi na po pwedeng uwi-uwi do lamang. Ano naman yung ano nga uli po yung DG AgriHack? Yan, ang gandang tunog nito Yes, ka Henry, ito yung isang bagong programa ng ATI na kung saan hinihikayat natin ang ating kabataan na magbigay ng mga digital solutions dun sa mga problema natin sa agrikultura. So pilot yon noong 2026 at yun nga po, nabigyan tayo ng instruction na gawin na po itong isang national program at gagawin na siya taon-taon para mas marami pang kabataan ang makilahok sa pagpapaunlad nito at ng agrikultura sa ating bansa. Yan. So if you feature through technology, ang iba't ibang bawat sulok po ng pagsasaka at pagpapaunlad ng agrikultura. Kaya kayo mga kabataang nakikinig at nanonood, makialam po kayo rito sapagkat marami rin kayong maiaambag. Yung siguro doon sa mga nakapakinig last Saturday, meron po din ang napag-usapan din namin ni Ma'am Nyet na nagkaroon po uli ng award na nakuha po ang tawag dito, itong ATI, ang DA, yung AgriKids Anak TV Seal Award ito, Ma'am Nyet, isang prestigiyoso po itong patimpalak. Yes, ka Henry, na-awardan po yung ating AgriKids ng Anak TV Seal Award. Actually, pangatlong taon na ito, ka Henry, na meron tayong tatak na Anak TV. Ayan. And after that, pinag-usapan din namin ni Ma'am Nyet yung Agri Extension on Wheels. Ano ba ho ang itong Agri Extension on Wheels? Ito yung caravan Ano po? Ano ang direction po uli nitong Agri Extension on Wheels this 2026? Hopefully, ka Henry, ay madagdagan kasi 6 pa lang po ang meron tayo yung sa Agri-Extension on Wheels. And yun nga po, hopefully ay lahat na ng rehiyon ay magkaroon nito kasi isa po itong mobile learning facility na talagang pinupuntahan yung mga liblib na mga lugar dito sa ating bansa. Ayan. At syempre, yung Rice Business Innovation System, RBIS, ay ating napag-usapan dahil ito po isang proyekto ng Philippine Rice Research Institute na tumutulong sa mga magsasaka at kooperatiba na tahakin ang oportunidad sa pagsasaka ng palay bilang isang negosyo. At marami na rin ang natulungan po nito, Ma'am Nyet, di ba? Nationwide, itong rice business na ito. Higit lang, hindi lang basta magtatanim ka ng palay, maraming mga negosyo ang pwedeng pagkakitaan kapag ikaw ay naririto sa business na ito. Napag-usapan din natin yung drone voucher program. Ano naman itong drone voucher? Bahagya nga, Ma'am, pakibanggit nyo nga uli. Ano ba itong drone voucher program? Yung drone voucher program, ka Henry, programa po ito ng National Rice Program na kung saan pinapakita or dinedemonstrate yung efficient na paggamit ng drone technology sa seeding, sa pag-apply ng fertilizer. At ang DA po sa pamamagitan ng ating mga regional offices ay namimigay ng mga vouchers kasi hindi kailangan bumili ng drones ang ating mga magsasaka at kooperatiba, kundi ay may pwede silang itap ng mga service providers na ginagamitan po ng vouchers. Ayun. Alright. At syempre, yung mga gusto pong makilahok sa internship program, local and abroad, naikwento sa atin ni Ma'am Nyet na marami na tayong mga nakagraduate, mga naging entrepreneur after ng training at saka ng internship, Israel, Japan at Taiwan. So this year, may mga bukas uli po tayo, Ma'am, na internship program. Yes, ka Henry. Doon pa rin po sa Japan, sa Taiwan at saka sa Israel. Ayan. Pakibanggit nyo nga po uli, paano uli ang proseso, sino ang mga kwalipikado?
Ito po ay para sa ating mga kabataan, 18 to 30 years old. At yung kailangan ay meron silang sakahan, ka-Henry. Kabataan po natin sila. At simple lamang po, lalong-lalo na ka-Henry yung sa Japan. Bawal po ang merong hikaw, bawal yung may tato. Pero yung sa Israel naman at saka sa Taiwan ay hindi ito pinagbabawal. Basta pumasa po sila sa physical exam. Kailangan physically fit po sila. Pag may hikaw, ibig sabihin lalaking may hikaw, ha? Kasi ano bang nagagagaan ninyo at nagpapahikaw kayo, mga babae lang naman ng may hikaw talaga. Kayo talaga. Anyway, choice ninyo yan, pero hanggat maaari. Lalo na sa mga ganito pong pagkakataon, matuto kayo at inyong pakaisipin, malaki ang mawawala. Hindi kayo matutulungan kung sakasakali nitong paghihikaw ninyo. 309, samantala narito na ang mga balita mula sa DA at sa ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri-Balita. Yatid sa atin ni Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet. Maraming salamat, Ka-Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Ayon sa DA PhilRice, kasado na ang supply ng high zinc rice para sa feeding program na inaasahang makatutulong sa humigit kumulang 1,500 na bata sa Pangasinan, Laguna, Cavite, Quezon at pati na rin sa Palawan, sa Sorsogon at Camarines Norte. Pinangungunahan ang programa ng Kiwanis International, Philippine Luzon District bilang tugon sa mataas na kaso ng malnutrition sa mga nasabing lugar. Batay sa datos ng Philippine Plan of Action for Nutrition at katuwang ang mga farmer groups, seed producers at local na agriculture offices. Samantala, umabot po sa 1,068 magsasaka sa Oriental at Occidental Mindoro ang tumanggap ng fuel subsidy sa ilalim ng Fuel Assistance to Farmers Project ng DA Mimaropa. Sa Victoria Oriental Mindoro, 646 na magsasaka ang nabigyan ng fuel cards, habang 422 naman ang nakatanggap sa Sablayan Occidental Mindoro. Prioridad sa programa ang mga magsasakang may ginagamit na makinaryang pansakahan upang makatulong sa pagpapababa ng gasto sa produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa bukid. Isinagawa ang orientasyon upang matiyak ang tamang paggamit ng fuel cards at maayos na implementasyon ng programa. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin sa Agricultural Training Institute, para sa mga magsasaka at farm operators na nais maging learning site for agriculture, maaari po kayong bumisita sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyong lugar para mag-apply. Ang LSA ay mga farms na nagsisilbing demo at learning hub kung saan na ipapakita ang subok at practical na teknolohiya sa produksyon ng palay. Dito ay sinasagawa ang hands-on training at field demonstrations ng mga magsasaka. Bukas po ang programa sa mga kwalipikadong aplikante na handang gawing sentro ng pagkatuto ang kanilang farm. Samantala, bukas na ang aplikasyon para sa ikalawang taon ng CFIDP internship program ng ATI. Ito ay isang 21 buwang internship program na naglalayong hikayatin ang kabataan na mas makilala at pasukin ang modernong pagsasaka ng niyog, pati na ang iba't ibang bahagi ng coconut industry value chain. Para sa mga interesadong aplikante, maaaring tingnan ang mga kinakailangang requirements sa opisyal na website ng ATI. Ang deadline ng pagsusumite ng aplikasyon ay hanggang ngayong January 23 at kaya ano pa po ang hinihintay nyo? Sali na para sa ating mga kabataan.
Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang ka, Henry. Salamat! Thank you, Ma'am Nyet. Yan ang mga balita mula sa DA at ATI. Babalik po tayo with BPI, Bureau of Plant Industry, with your host and Ma'am Nyet Arceo. Yan lamang kayo. Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa mesa. Lang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Talaga namang Technotip number 1 na tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang Bureau of Plant Industry o BPI ay isa sa mga pangunahing ahensya ng Department of Agriculture na nagbabantay at nag-aalaga sa ating mga pananim. Sila ang nangunguna sa pagsisiguro na dekalidad ang binhi, malusog ang mga halaman at ligtas ang ani laban sa peste at sakit. Sa mga programa ng BPI, mas napapalakas ang produksyon at mas nagiging handa ang agrikultura sa makabagong panahon. Malusog na pananim, masaganang ani. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, at dito binabati na natin ang happy 96th anniversary. Tanda na rin pala ng BPI tagal nang nagsiservisyo sa bayan. Magandang hapon, Ma'am Nyet. At sino po ba ang ating kakausapin in behalf of BPI? Yes, Ka Henry, makakasama natin ngayong hapon na isang kaibigan, kaklasiko ito sa isang programa sa climate change. Siya po ang Program Head Coordinator ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Siyempre, kasama siya sa Bureau of Plant Industry. At pag-uusapan natin, Ka Henry, ano nga ba, what's in store for the Bureau of Plant Industry ngayong taon? Dahil sineselebrate po nila ang ika-96 na anibersaryo ng Bureau of Plant Industry. Kasama natin, Ka Henry, ngayong hapon, si Carl Vincent Gapasin. Hi, Carl. Magandang hapon. Welcome sa Agri Asenso. Hi, Carl. Magandang hapon.
Magandang hapon, Ma'am Nyet, and magandang hapon rin po ka Henry. Nako, na maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayon po sa amin dito sa inyong programa. Sa amin po ang karangalan na kayo po'y makasama namin bilang kinatawan po ng BPI. 96 na pala kayo. Opo, malapit na kayo makatanggap ng 100,000. Oo. Sana. Aabot kayo ng mahigit pa 100. Ma'am Nyet, with your indulgence, ako na po muna siguro ang unang magtatanong. Tanungin ko lang si Sir Carl. Sir Carl, ano po ba ang BPI, Bureau of Plant Industry, ano ang mandato, serbisyo, bakit po ito ginawa? Ano po ang mga tulong lalo na sa mga magsasaka ang makukuha po dito po sa inyo pong sangay na ito? Ayun, no. Salamat ka Henry doon sa iyong tanong. Una, si Bureau of Plant ay isang ahensya na nakapaloob sa Department of Agriculture. Though previous years, talagang si Bureau of Plant yung mga nauna talaga at nanganak siya ng nanganak hanggat sa nanganak din at nagkaroon ng Department of Agriculture. Ngayon ay under na tayo ng Department of Agriculture at sa mga serbisyo na meron tayo sa ating ahensya ay meron tayong tinatawag na regulatory services. Meron din tayong developmental service and meron tayong production support. So medyo malawak ang mandato ka Henry ng ating ahensya, ng Bureau of Plant Industry, pero ito ay lahat talaga yung nakakatulong sa ating mga magsasaka at sa ating mga consumer dito hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa abroad. So kung magbibigay ako ng mga konting mga example muna ka Henry, meron sa atin na naiatas ang export and import, yung mga ganon. Pag-regulate ng mga ganito, nasa atin din ang repository ng crop pest and diseases sa buong Pilipinas at ang food safety. So ang pinakamalaki talagang isang mandato din ng Bureau of Plant Industry. So other than that, marami pa tayong iba't ibang serbisyo. Opo. Pero yung sa kasalukuyang panahon, ano po ang mga serbisyo na diretsyong naipagkakaloob po ninyo through, of course, yung mga municipal agriculturists din natin na diretso po sa ating mga magsasaka na ngayon ay mabilis nilang napapakinabangan? Opo. Yung diretso po sa magsasaka, meron ho tayong isang division, tinatawag natin siyang Crop Research and Production Support Division. Nandyan lahat ng mga suporta sa ating mga magsasaka. Itong division na to kasi ka Henry ay isa sa implementor o tinatawag na operating unit ng mga banner programs ng Department of Agriculture katulad ng rice, corn, andyan din yung high value, organic agriculture, tsaka urban agriculture program. So yung mga serbisyo ay mula dito sa division na to sa Crop Research and Production Support ay direktang natatanggap ng ating mga magsasaka. So for example, nagkakandak din tayo ng mga capacity building, katuwang natin ang ATI for that para sa plant propagation, urban farming, and many aspect of production system. Tapos nagbibigay din tayo ng mga toolkits, mga seeds, planting materials, mga quality planting materials sa ating mga magsasaka. Binhi, abono, ano ho, di ba? Kayo ang... Mostly binhi ang natin, ang suporta natin, ka Henry. Ayan. Ma'am Nyet, po, go ahead po. Yes. Oo. Carl, ano yung flagship program ng BPI ngayong 2026? Ano ang aabangan namin ngayong 2026 mula sa Bureau of Plant Industry? Opo, kung hindi nyo din maitatanong, Ma'am Nyet, alam mo to, ang 2026 ay International Year of Women Farmer. So talagang gusto nating i-align yung mga serbisyo natin at yung mga programa natin din dun sa team ng ngayong taon, International Year for Women Farmers. And of course, meron din tayong mga programa mula sa ating mga kabataan. Isa talaga sa nagiging flagship kung ang pag-uusapan po natin ay suporta directly sa mga farmer ay kung makikita nyo ngayon ay katulong natin sa ATI para mas i-promote pa ang urban food systems or urban agriculture program. Talagang ito yung isang nakita din nating solusyon dahil sa dumadaming populasyon dito sa metro cities, sa cities o sa gantong area. So for example, sa NCR lang talagang halos 50% ng population is within the metro area talaga. So we try to create more interventions to these areas or locality. That's why we promote community gardens, school gardens. But other than that, we also want to promote yung mga indoor cultivation system, protective
cultivation system natin for of course with the help of every agency din and the urban agriculture program. Sa regulatory side naman, Ma'am Nyet and Ka Henry, talagang ang pinakabinabantayan natin ay yung paggalaw ng mga produkto. So sa amin, sa crop industry, nagbubukas tayo ng mga bagong market access para mas malaki yung suporta doon sa mga ating magsasaka pag meron silang production. For example, ngayon Ma'am Nyet, ay ibinuksan natin ang market access ng avocado sa Japan. Tapos continue ang support natin sa ibang mga export, yung mga commodities natin na ine-export natin. For example, yung durian natin, yung durian export natin talaga, we have to strengthen that. And of course, yung programa for food safety. Kasi talagang ngayon, kung ang karamihan na ng tao, hindi lang Pinoy, talagang conscious na tayo minsan sa kinakain natin. So talagang kailangan nating i-strengthen yung hindi lang doon sa production side, pero doon sa processing din and sa storage din ng ating mga pagkain. Opo. Ma'am Nyet, nabanggit lang ni Sir Carl yung pag-open ng market ng Japan sa avocado natin. Siguro, ito side side question lang ito. Sa mga gulay man o fruit-bearing trees, so kung ano mang, ano ba ho yung talagang mataas ang demand ngayon sa ating, kasi of course dito sa local market nandyan pa rin ang sili, ang kamatis, ang sibuyas, ang luya, pero kung ikukuha natin, kung ang target natin ay pag-export na o malakihan, ano po ang mataas ang demand ngayon na pwedeng kung may nakikinig sa atin ngayon na ang dami ng katiwangwang na lupa, baka nag-aantay lang sila kung ano ang talagang may mataas na demand at doon sila papasok. Opo. Ayun, thank you Ka Henry. Buti, isa din yan sa magandang question kasi yung ating mga magsasaka, minsan di rin nila alam nga kung anong trend, ano yung dapat itanim. So for our export commodity, we are really happy and thankful na ang banana industry natin is still thriving. So malaki pa rin ang industriya ng ating saging at andyan pa rin. At other than dun sa regulatory service na meron si BPI, namimigay din tayo ng tissue cultured banana. Kasi need nating ma-secure yung na meron tayong clean planting material ng banana. Kasi isa talaga yan sa pinakamalaking industry na meron tayo Ka Henry. Other than banana, yung mango, maganda ang pinapakita ng mango ngayon. So marami din tayong support. Meron din tayong center ng sa Guimaras for mango technology talaga. Then other than mango, still pineapple, and we're really happy that the private sector is there to also help us with these commodities. And durian natin is really doing good sa market, durian. And we have mga avocado, okra, we're now also exporting okra now. So ang mga production area natin is nasa Tarlac. Mataas ho ang ang demand ng okra sa export sa world market? Ngayon. Actually, I think Japan ang market natin for okra. But there's a parang variety requirement for this. Yung yata Ma'am Nyet, yung maiigsi na medyo maputi na maraming kanto. Yung parang naka siya. Paano ba yung parang star. Pag pinapit mo siya, parang makabuo ng star. Maraming kanto. Kaya may specific variety lang pala. Pero ito yung pwedeng kainin ng hilaw. Pero namimigay ho kayo ng ganung binhi ng inyong buto, ng ganung variety? Meron tayong mga ganung serbisyo at intervention na binibigay natin sa mga magsasaka. Kasi Ma'am Nyet, hindi mahirap buhayin ng okra. Madaling alagaan ng okra, hindi ba? Kumpara mo sa ibang gulay din. Ma'am, go ahead pa. Yes, pero yun nga Ka Henry, kailangan naaayon sa standards. Kaya dyan pumapasok yung services ng ating Bureau of Plant Industry. Siguro ang isang tanong lang, Carl, yung sa good agriculture practices. Kasi Ka Henry, yung gap kasi may may inspection, and I think nagsicertify, and I think BPI ang gumagawa nun. Part din yun dun sa mga services ninyo. Yes po, tama Ma'am Nyet. Talagang si PhilGAP, si Good Agriculture Practices, ay hinahandle po ng Plant Product Safety Division namin. So katuwang natin dito yung mga regional offices. So ang parang pinakaproseso po niya, from ground, katulong natin ang regional offices
to assess talaga kung sino yung mga farms na nag-a-apply and kung sino yung may potential na makita natin na gusto mag-apply. Kasi si Sigap ka Henry, iba siya sa organic production. Pero si Gap, pinopromote niya yung maayos, malinis at produktibong pagsasaka. Hindi lang doon sa ating tanim, pero pati na rin doon sa ating mga magsasaka. So we want to protect the consumer and also the farmers on that sense. So katuwang natin ang ating mga regional offices ng Department of Agriculture sa assessment, and tayo dito sa Bureau of Plant Industry ay tayo yung nagre-register, nag-accredit ng mga farms to become GAP certified farms. Ayan. Ma'am, may follow-up question kayo, ma'am. Go ahead po. Yes, Kay Henry, kasi gusto kong pag-usapan yung isa sa malapit sa puso ni Carl, which is yung sa urban farming. Kasi siya yung pinaka-coordinator kasi ng urban agriculture program sa BPI. Anong bago ang pwedeng abangan ng ating mga urban dwellers para sa under the urban agriculture program? Opo, thank you, Ma'am Nyet. Ngayon po ay 3 taon yung lumipas na nabigyan po tayo ng alokasyon ng pondo para sa urban agriculture, and we're really happy na still for 2026 ay meron po tayo. For previous years po, nakita natin yung challenge talaga ni urban agriculture kung paano natin mas mapapaganda yung implementation, especially dun sa mga ipinapamigay natin. Una po is mas lalapit po tayo sa local government unit. Meron po tayong programa na produksyon ng binhi sa ating mga magsasaka, sa ating mga community at barangay. Kasi ngayon po, Ka Henry, kung tatanungin nyo, ay mataas pa rin yung talagang ini-import natin na seeds or mga binhi. So we want to contribute this program under also with the Bureau of Plant Industry is we want to contribute na kahit pa paano mapababa natin yung importasyon ng ating mga binhi. Just on promoting and also capacitating yung mga communities natin for tong urban farmers natin. Pangalawa po ay lalapit din po tayo sa mga local government unit dahil marami na pong mga mayor na talagang they want to promote urban green spaces and urban food system talaga. For example po, recently ay nakipag-meeting po sa atin si Mayor si Yorme Isko Moreno po, kasi gusto niya talaga yung mga bakanting area pa sa Manila ay magkaroon talaga, maging green spaces na po ito. So we're really happy, and hopefully matuloy po kami, Ma'am Nyet, next week na mag-benchmark po kami sa Singapore. As we all know, Singapore is really one of the best implementer of urban agriculture. Especially kasama natin dito si Mayor Isko sa Singapore para makipag-usap sa mga stakeholders on how we can really help City of Manila. Other than that, meron din tayong initial talk po with the Mayor Lenny of Naga, and we're really happy. And Quezon City is really doing good when it comes to urban agriculture, and really hoping that more cities din talaga is maging inclined when it comes to helping us promoting and also implementing this program. Okay. Ito ho ay mga institutional partnership, ano ho? Yes po, binabanggit Henry. Ma'am, if with your indulgence, meron ba kayong yung parang pang-household lang na may isa ba kayong sangay na ang hinahandle naman ay yung mga household na interesado na yung kanyang espasyo sa terasa, sa second floor, sa harap ng bahay ay dahil nasa urban sila, pwedeng naka-condo siya, naka-shanty siya, pero may mga kasi ako, ma'am, talagang yun din ang isang pangarap ko na sana kahit nasa syudad ka, hindi ka nabibili ng kalamansi, hindi ka nabibili ng okra, hindi ka nabibili ng talong, hindi ka nabibili ng hindi ka nabibili ng ampalaya, hindi ka nabibili ng kamote, talbos ng kamote, sapagkat may nakakakita ako sa pag nag-YouTube ako, nakakapagpalago ng talbos ng kamote sa malaking bote ng mineral water. Nakakapagtanim ng luya sa sako na nasa harap lang ng bahay. Yung mga ganun ho ba, kasi palagay ko pagka Sir Carl, pagka yung ating mga household, lalo na yung mga nanay natin na naiiwan sa bahay pag nagtrabaho na si Mrs., baka pwede nating matulungan sila na huwag masayang yung mga espasyo sa urban, Metro Manila and key cities. Meron ba kayong gano'n, yung household ang in charge kayo na household po ang kanyang hahawakan at tutulungan?
Yes po, thank you ka Henry and Ma'am Nyet. Si Urban Agriculture po and Bureau of Plant Industry, tayo po ay hindi lang tumutulong dun sa mga associations and cooperative ng mga farmers o magsasaka. Yung individual po na hindi talaga farmer pa at gusto pong matuto ay bukas po ang opisina ng Bureau of Plant Industry. Tayo po ay direktang pwedeng makapag-request po ng binhi at mga planting material po kay Bureau of Plant Industry. So pwede po, basta pwede kayong mag-walk-in, pumunta lang po tayo sa opisina. Makaka-request po tayo ng mga ganitong intervention po ka Henry. Pero maganda sana ma'am, if I may suggest, po, sa halip na yung, kasi alam mo ninyo yung halimbawa si Mrs. taga Quezon City pupunta ng BPI na sa Manila para mag-request lang ng binhi, makipag-usap sa inyo. May konting po yun siguro. May konting hiya, may konting abala, may konting pwede po kayang makapag-suggest na why not go down the barangays. Kasi maganda yung caravan, magandang on wheels din naman baka pwede makasama kayo ron o baka may sarili kayo na kayo na mismo ang bababa. Kami ang BPI, mga nanay, mga lola, mga ate, mga kuya, pupunta po kami sa barangay ganito, magkita-kita tayo ron. Tuturuan namin kayo ng urban agriculture, may dala kaming binhi, may dala na kaming lupa. Ilabas nyo yung mga container, batya, planggana, lahat. At tataniman natin yan. Baka para hindi naman wala na silang dahilan kumbaga, para hindi po sila makapagtanim kahit nasa sa bahay lang at nasa urban areas. A small suggestion. Baka po may... Tama. Tama si ka Henry. Tama po si ATI talaga ay may mga gantong programa na ginagawa. Pero tayo din po sa Bureau of Plant Industry and Urban Agriculture Program po ay ganun din po. May mga programa din po tayo na bumababa po tayo sa mga barangay. Yun nga, nabanggit ko ka Henry kanina, yung produksyon ng binhi sa barangay movement. Talagang isa yun sa pinopromote natin ngayon. At hindi siya ganun pa enough na mapuntahan natin lahat ng barangay. Pero we're trying our best to do talaga yung mga information caravan para itong mga hindi talaga makapunta mismo sa opisina ay nabababaan po natin. Pero kailangan naman kasi hindi naman puro dapat BPI lang. Attention naman LGU. Actually, ito sa totoo lang. Yes. Sa totoo lang naman LGU, binanggit ko lang yan sa sa BPI. LGU mawalang galang, trabaho naman nyo yan Oo, trabaho nyo yan. You organize, you invite BPI, and that's it. 'Di ba ang pagbubuo ay kayo, ang suporta ay BPI. Anyway, siguro sa mga hinaharap, mas magiging maunlad yung mga partnership na ganyan. Pero maganda yung mga institutional partnership ninyo with Manila, Quezon City, Naga, and the rest. Ma'am, mayroon lang akong isa palang tanong pasensya na kahit kukulitin ko si Sir Carl. Kasi yung mga ma'am, yung meron ba kayo yung ubas, yung mga berries? Kasi parang sabi ko, di ba ngayon marami nang nakikita ko sa Facebook na nagpapatubo ng mga berries. Yung ubas sabi nila mahirap buhayin sa Pilipinas pero mayroon daw sa La Union. Meron ba kayong meron ba kayong mga binhi doon sa BPI at may training din ba kayo paano yung mga pangmayaman ng mga berries na yan? Tsaka yung mga ubas, mansanas din. Nabubuhay na ba sa Pilipinas yan, Sir Carl? Opo, medyo yung ibang mga nabanggit ni Ka Henry talagang may mga technology, may mga pag-aaral tayong ginagawa din talaga Ka Henry para i-explore natin yung ibang crop. Pero kung tatanungin mo din ako Ka Henry, yung bawat region kasi natin meron tayong tinatawag na champion commodities. Kung saan talagang may mga priority crops tayo based sa kung ano na yung klima doon, ano yung demand din, and ano yung kayang i-produce ng mga magsasaka. So sa BPI, ang pinakamalapit na doon ay yung ating opisina sa BPI Baguio. So ito ay yung BPI kasi Ka Henry, meron tayong tinatawag na 5 national centers kung saan kinikater din nito yung iba't ibang champion commodities within that specific regions. For example, Ka Henry, sige, yung sa BPI Baguio natin, andyan yung mga highland vegetables natin. Talagang andan yung mga technology natin for highland vegetables. We also have strawberry, andyan din yung iba pang mga vegetables natin. Then we also have here naman din sa
Los Baños naman ka, Henry. So andyan yung experts natin for vegetables and legumes din talaga. So kung yung mga pampakbet din natin, meron tayo dyan. Other than that, yung nabanggit ko kanina, meron tayo sa Guimaras for mango technology. Sa Negros din, meron tayo sa Lagrana ka, Henry, para sa peanut, sa soybean and corn. So andyan yan. Then we have the BPI Davao din for tropical fruits natin. So andyan yung mga suha or pomelo kung tawagin natin, and other yung banana pa. So talagang kumbaga commodity based din yung ating pagpo-promote ng mga programa. With the berries talaga, Mansanas, meron tayong protective cultivation system na tinatawag. We are exploring and we are checking yung magiging ROI or return of investment ng mga ganitong klaseng teknolohiya. Kung talaga bang kaya na ni Pilipinas na makipagsabayan sa international market patungkol dito sa mga commodity. Pero Ma'am Nyet, baka climate and soil wise medyo mahirap ho. Tama ba? Dito sa ating bansa generally. Oo. Siguro baka bukid nun, Baguio, Tagaytay, for some reason mayroon Pero oo. Sa pangkalahatan baka hindi pa tanggap ng klima ng Pilipinas yung mga ganung kasi pang malalamig la yata yan ganyan Sir Carl tama ka, Henry. Kaya nag-explore na tayo, may mga initial study na tayo, may mga experiment na tayo, pero ang pinakamahalaga kasi talaga is yung kung paano siya may implement din ng ating mga magsasaka, hindi lang dun sa mga experiment stations natin. Oo. Go ahead, Ma'am Nyet. Tsaka yun ka, Henry, yung nabanggit ni Carl na kung kaya ba nating makipagsabayan sa ibang bansa. Kasi syempre, sila, kumbaga, expertise na nila yon, tayo nagsisimula pa lang. So, maganda yung nabanggit niya na isang magandang factor din yon. Pero ka, Henry, kasi nabanggit na ni Carl yung protective cultivation. Namimigay ba ang BPI ng mga greenhouses? Yes, tama ka dyan. Tama ka dyan, Ma'am Nyet, na tayo ay, dahil si Bureau of Plant Industry ay implementer ng ating Urban Agriculture Program, isa talaga sa ginagawa natin ay namimigay tayo ng protective and greenhouses or yung yung tinatawag natin protective agriculture. So, mga greenhouse, may mga nursery tayo, may mga indoor cultivation system tayo, mga pinapamigay sa ating mga magsasaka para mas makatulong. Especially climate natin, ka Henry, lalo ngayon. Talagang yung mga bagyo, dire-diretsong pumapasok sa bansa natin, ay kailangan nating i-explore yung mga gantong klaseng mga teknolohiya para protektado yung crop natin para doon para may kikitain yung ating mga magsasaka at may inaasahan pa rin silang harvest. Sino po at paano makakatanggap ng greenhouse? Yun. Ayan. So makakatanggap tayo ng gantong mga intervention. Intervention po ang tawag namin ito sa Department of Agriculture ay kung una po, ang pinakamabilis ay pumunta po tayo sa mga local government units natin. So pwede ho tayong magsulat na tayo po ay part ng gantong kooperatiba, gantong asosasyon at gusto po ng grupo nyo na magkaroon ng gantong klaseng intervention. At si local government unit po ang mag-endorse po with the regional office at isasubmit po nila yon through the national. So, pwede rin po naman tayo mag-email sa ating bureau director at sa ating secretary para sa mga ganitong klaseng request. Pero ka, Henry, kasi ang nagiging minsan konotasyon ng ating mga tao na, ay, pwede naman pala mag-request o may mga ganito naman produkto at saka ganito tayo makukuha sa DA. Make sure po natin na kaya po natin na gampanan yung ibinibigay po nating mga gantong intervention. Kasi minsan nakakalungkot ka, Henry, pag may binibigay ang Department of Agriculture o yung hindi lang DA, yung ibang ahensya ay hindi naman ganun na ma-maintain ng ating mga... So yung kooperatiba, pasok na pasok sa greenhouse? Opo. Tama. Pwede bang yung kooperatiba dumiretso sa inyo? Alam nyo naman, may mga kooperatiba na medyo iwas doon sa... may gusto nila, dahil kooperatiba nga sila, they can stand on their own and they prove it. Yes. Pwedeng dumiretso, wag na munang dumaan sa LGU, diretso na po sa inyo. Mga cooperatives. Yes po. Lahat naman yan na ine-entertain natin, lahat ng request at kung kaya pa ng ating budget na naibigay sa atin. Sa region, diretso muna sa region, yung mga kooperatiba. Ano po yun? Letter request lang or... letter of intent? Ano ba mga kailangan nila? Initially. Tama ka, Henry. Yun naman ang pinakauna lang na kailangan natin na yung letter of intent nila requesting na
kailangan nila ng ganitong klaseng facility or equipment or technology, then ang ating mga tao naman sa ating mga regional offices ay magkakaroon ng assessment. I-check din nila yan kung talaga bang sila yung area nila is maayos, okay, or walang magiging problema. At of course, ibabanggan natin yan doon sa naging programming natin sa ating mga regional offices, at syempre kung magkanong alokasyon yung natatanggap ng programa namin. So doon nakabase din yung mga naipapamigay natin kahenday. Maganda yung sinabi niya, Ma'am Nyet, kailangan lang siguraduhin ninyo na kaya ninyong pangatawanan pag may greenhouse na kayo. Baka mamaya greenhouse naman ninyo, kulungan lang ng manok, hindi naman po pwede yun. Nakakalungkot gagamitin ninyo dapat. Kasi malaki yan po, mahal ang greenhouse hindi naman, di mama, mataas ang presyo niyan. Oo. Lalo kung yung greenhouse talaga na greenhouse nga. Oo. Yes po, tama. Malaking costas po niyan. Anyway, pagbalik, go ahead po. May counterpart ba? Kasi usually ganun may hinihinging counterpart mula sa association o di kaya sa cooperative. Oo. So, ma'am, sa greenhouse, wala naman siyang counterpart. We make sure lang talaga na yung land is kanila or donated sa kanila. So, yun kasi yung minsan mga nagiging issue natin on the ground na parang minsan baka napatayuan, ending babawiin yung lupa. So, pinakamahalaga yun. At pangalawa talaga is yung actually yung sa greenhouse lang, kasi tama si Ma'am Nyet, for example, pag bibigyan kasi ng mga tractor, may counterpart sila na parang bubong or yung bahay. Shed. Or shed. Tapos sa amin naman ay yun talaga yung production. Minsan may MOA tayo. Sa MOA din natin, Ma'am Nyet, especially pag meron tayong partner institution, pag meron tayong naibigay na gano'n, we make sure na pwede rin kaming makatanggap. Kunyari, si BPI ay may certain allocation or si NUPAP ay may certain allocation ng binhi na pwede namin i-request, especially pag may mga calamities na dumating. So, may mga ganun tayong provision doon, Ma'am Nyet. Alright, pagbalik natin, we will talk about some challenges and your plan na gusto nyo pang marating ngayong taon at sa susunod na taon. We will be discussing that after the break. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang... Tayo sa ating Agri-Asenso with Ma'am Nyet and Sir Carl. Ma'am Nyet, yung tanong natin kay Sir Carl, anong mga challenges? Anong mga hamon? Kasi 96 na kayo, sure. Talagang marami na kayong napagdaanan, pero may mga hamon pa ba? Sa edad na yan, sabi nga nila, Sir Carl. At ano po yung mga future goals pa? Nakahamon talaga ng bawat ahensya is sa amin po practically talaga yung pondo. Meron na tayong pondo, sorry po, pero may pondo naman tayo, may mga alokasyon na tayo, pero iba pa rin masuportahan yung ating mga centers, kasi si BPI may mga centers yan, may mga specialist commodity tayo na pwedeng i-grow dyan. So number one talaga yun. Pero other than that challenge naman, we're doing and collaborating with other agency talaga para ma-meet yun. At yun nga, tama ka Henry. So 96 years, marami nang naging nangyari, marami na ding mga naitulong. So siguro yun na nga kung ano yung plans tama na Henry ni BPI. So ngayon ay dahil 96 years na tayo, we are trying to do revamping ng ating mga package of technology. So ngayon, Ma'am Nyet, sinasabi ko na ngayon na marami tayo talagang siguro magiging collaboration sa mga susunod na araw dahil we're trying to do technology transfer na talaga. Kasi marami na tayong na-develop through DA, marami tayong na-develop na gusto na nating ilabas to lahat. Gusto na natin maipakita at mapakinabangan na to ng ating mga magsasaka. Very good. And on that note, Ma'am Nyet, if kung may question pa po kayo or otherwise, we would like to thank you, Sir Carl, for joining us, and happy 96th anniversary sa BPI. Thank you po. Thank you Henry, and thank you of course at ating butihing kaibigan po na si Ma'am Nyet. Ayan, alright. Yes, thank you. Maraming salamat, Carl. And of course, ang Agricultural Training Institute po ay nandito lamang naka-collaborate at ka-partner ng BPI lalo na sa pagpapalaganap ng information at technology para sa ating mga magsasaka. Henry, shout out lang kay Sir Bert Nolasco. Ang sipag niya mag-comment dun sa ating Facebook page.
Hello po Sir Bert, isa po yan sa suki ng ATI at suki ng BPI sa pag-promote ng urban agriculture dito sa Quezon City. Alright. Thank you, Sir Carl. At bago kami magpaalam ni Ma'am Nyet, bigyan daan ko lang itong techno tip number 2 natin. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alright. Hindi lang para sa magsasaka ang mga serbisyo at programa ng BPI. Para ito sa bawat Pilipino. Dahil sa kanilang mga proyekto, mas ligtas ang pagkaing nakahanda sa ating hapag. Mas tumataas ang ani at kita ng mga magsasaka. At mas napoprotektahan ng bansa laban sa pagpasok ng mapaminsalang peste. Sa BPI, sigurado ang ani, sigurado ang pagkain, sigurado ang kinabukasan ng agrikultura. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Thank you. At doon ho sa mga magsasaka natin at mga magbubukid, Ma'am Nyet, kinakailangan magsadya na kayo sa mga regional director, sa mga regional offices. Pero of course, dumaan kayo sa inyong mga municipal agriculturists at sabihin ninyo ay tulungan kayo sa BPI. BPI, meron silang opisina rito sa Malate, Manila. Kung meron naman kayong pagkakataong makadaan, ma'am, mga binhi-binhi, mga seedlings, di ba? Yes, Ka-Henry. Namimigay po ang BPI ng mga seeds at saka mga binhi at nagpapasalamat tayo sa kanilang director, kay Director Glenn Panganiban, sa pagpapaunlak ng ating invitation. Maraming salamat, Director Glenn. And Ka-Henry, mag-enroll na sa libreng online courses sa aming e-learning portal. Bisitahin ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. At i-follow kami sa aming social media pages. Hanapin lang po at ATI Interactive. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Henry. Happy Saturday, everyone. Thank you. Salamat po, Ma'am Nyet. Si Ma'am Nyet, ang Assistant Director ng Agricultural Training Institute. Sumayin niyo na po ang Agri Asenso hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso. This time